Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master, ay pag-usapan natin ang patungkol sa issue ng aftermarket na muffler na pinag-iinitan ngayon ng mga enforcer, no? Lalo na ang LTO, at nakisali pa para paguluhin yung ginagawa ng mga local government, tsaka mga ibang nagpapatupad ng batas patungkol nga sa loud pipe or open muffler. Pero yun nga, hindi naman tayo pabor sa mga may ingay. Yun nga lang, medyo nakakaasar kasi nadadamay kahit hindi naman loud pipe or aftermarket. Basta tamang hinala, mga nanghuhuli ay kalimitan pati ay walang pang walang panukat, walang decibel meter na ginagamit, at masabi lang na maingay ay yari ka. So gumawa ng ang LTO ng memorandum na lahat ng aftermarket ay kailangan dumaan or may certification ng road safetyness and worthiness ng pipe na yon, na hinihingan nga ng certificate na safe nga yung product ng mga manufacturer, kasi nga aftermarket, diba? Ay pinagulo nila na una, sinabi nila na lahat daw ng aftermarket ay huli. Tapos yun nga, naglabas si LTO ng memo na kailangan may certification naman ng mga manufacturer. Nung una medyo nagugulan pa ako kasi sino ba i-issue ng certificate na sinasabi nila, yung manufacturer ba or kukuha sa kanila sa mga tanggapan mismo ng LTO. Since nga mayroon ng PMBAC or yung ahensya na dinagdag nila para mag-inspect ng road safetyness at worthiness ng mga sasakyan, ay bakit hindi pa doon na dinirektang or klaruhin nila na sila yung magbibigay ng certificate na yon. At ayun nga, base sa napanood natin sa mga or nakita natin sa mga post sa Facebook, ay naglabasan ang iba't ibang certificate ng mga manufacturer, kasi madali naman gumawa talaga ng certificate ng mga manufacturer. Kaso nga, ano naging basehan? Bakit safe sinasabi ang mga aftermarket na bakit nakakapaglabas na certificate ang mga manufacturer? May binigay bang standard ang LTO or sinong ahensya magbibigay ng standard na para masabing safe at worthy ang product nila? Doon natin masasabing klaro yung kanilang pagpapatupad. Since madaling ang kahit maingay yan at bulahaw sa mga tao, pag ang manufacturer ay gumawa ng certification, ay walang magagawa ang LTO kasi may certificate na i-issue. Kaso hindi nga sila pasok sa standard ng LTO. So useless kung ganun. Kaya yun, ang buti na lang at yun nga, nakausap ni Senator JVRC to ang LTO na i-cancel yung ganong paniniwala. Kaso nga sa Cebu ay kahit naglabas na ng pahayag ang LTO chief na si Lacanilaw, ay ang Cebu ay hindi pa rin sumusunod, kasi doon nagsimula yung panghuli ng lahat ng aftermarket na pipe ay or modified na pipe ay huhulihin. So damay-damay na yan, kahit stock yan at may nakitang hindi ka panipaniwala na stock yun, or may ini-add ka lang na kasi may nabibili accessory sa pipe na tip lang or yung dulo lang na pampapogi nga ika nga ng mga naglalagay noon,
ay huli pa rin kahit ano yon, stock pipe yun. Wala naman nabago sa tunog, wala naman nabago sa loob, ay huli. At yun nga, siguro ang masasabing modified muffler ay yung mga gumagawa ng ano, ng pamalit na muffler na makikita mo sa mga tabing kalsada na wine-welding na ora mismo doon sa gagawa nila at ikakabit, isusukat. Yun yung mga modified. Tapos yung mga stock pipe na kinalkal, yung mga kalkal pipes na sinasabi, yun yung sinasabing modified. Yun yung tama lang na dapat hulihin. So again, hindi tayo pabor sa mga maiingay, kaso nga lang nakakainis nga kapag minsan ay pati mga walang kaalam-alam or napaghinalaan lang ay madadamay sa issue na to. So yun lang mga master, comment your thoughts sa issue ng muffler na ito, no? At pag-usapan natin sa comment section. Let's go!